Sino dito yung tagapagluto? O sino dito yung mahiling magluto? Makaka-relate kayo sa akin. Ngunit ang aking sasabihin ay para sa pangkalahatan upang maingatan natin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng ating mga kinakain at iniinom. So, ganito po yun eh. Yung mga tagapagluto ay tiyak na tiyak makaka-relate sa aking sasabihin. Nakikita nyo ba kung gaano kalinis yung kawali bago nyo ito gamitin? Tapos lalagyan ninyo ng kung ano-anong sangkap sa lulutuin na nangangamoy, napakasarap. Pero alam nyo ba pagkatapos, yung kawali, yung kasirola o yung kaldero na pinaglutuan ninyo ng ulam, nakikita nyo ba kung gaano karumi? 'Di ba nakadikit yung mga toyo, yung mantika na nasunog, at kung gaano yun kaitim, kung gaano yun kadumi, ang hirap linisin sapagkat nagdikitan ito doon sa ginamit nating utensil ng pagluluto. Mga sebo na nagmula sa karne at katakot-takot na mga panimplang pampasarap. Sorry to tell, pero ito ang realidad. Yung pagkain na niluto doon at ipinasok natin sa ating sikmura at ang bituka natin ay magiging ganun din karumi kung gaano kadumi yung kawali o yung kasirolang pinaglutuan natin. Hindi po ako nagbibiro, totoo po yun. Kung gaano po karumi yung kasirola na yon, ganun din po magiging karumi ang ating bituka. At kung ito ay puro sebo, abay malamang ang mga sebong ito ay siya ring didikit sa ating bituka. Ang tanong, paano natin ito lilinisin kung naging ganun din karumi? So hindi ko naman sinasabi na huwag na tayong kumain ng ganun. Kasi sa totoo, kumakain din naman ako niyan eh. Pero ito ang aking gustong sabihin sa inyo. Kailangan kung paano natin nililinis ang kawali na pinaglutuan, abay ganun din natin dapat linisin ang ating sikmura. Paano natin naman ito lilinisin? Mahalaga ang tungkulin ng mga sariwang prutas, sariwang gulay, at higit sa lahat ay ang wastong bilang ng tubig na iniinom natin sa bawat araw. Hindi soft drinks ha, hindi yung mga pulbos na juices na binibili natin ha. Ang tinutukoy ko dito ay tubig, yung mineral water, hindi yung distilled water ha. Kasi kapag umiinom ho tayo ng distilled water, sorry to tell you, wala hong kwenta yon. May pumasok lang na tubig pero walang minerals na pumasok. So napakaganda na mineral water ang ating iniinom. Ay mas mabuti pa nga ho, uminom tayo ng tubig sa gripo eh. Kasi kaysa ganun, bibili tayo ng mga distilled water, wala hong kwenta yon. Ang sinasabi ko hoy, fresh fruit juices. Yung ikaw mismo ang nagpiga, yung ikaw mismo ang nagkatas. Okay lang na gumamit tayo ng blender, hindi ho problema yon. Dahil nililiquify lang noon yung mga solid fruits na ating gustong kainin. Makakatulong po ito ng malaki sa proseso upang malinis ang ating digestive system. Alam ho ba ninyo kapag ito hindi nalinis? Naririnig ho ba ninyo yung colon cancer na napakarami na ang namatay dito? Alam ho ba ninyo yung salitang diverticulitis kung bakit mayroong mga matatanda ay pinapalitan ng goma yung kanilang bituka, pinuputol, dinudugtungan ng bituka? Yun po ay dahil sa diverticulitis at dahil napakarumi ng kanilang internal organs o ng kanilang intestines na pinasukan ng mga sinasabi kong maruruming pagkain na naiiwan sa ating intestinal sa ating intestine at nagkakaroon tayo ng intestinal problems. At maiiwasan po natin ito kung marunong tayong maglinis ng ating sariling katawan. Kaya binabanggit ko sa inyo, huwag namang iiwasan. Hindi naman natin kasi maiiwasan yun eh. Kasi kumakain din naman tayo paminsan-minsan. Sabi nga ng iba, ikaw ba hindi kumakain sa Jollibee? Ikaw ba hindi kumakain sa McDo, sa lahat ng fast food? Kumakain ako, nag-eat all you can din nga ako eh. At kumakain din ako ng mga pagkain yan. Kaya lang, marunong ako maglinis ng aking sariling katawan. At yun ang gusto kong
ituro sa inyo o ipaalala sa inyo upang huwag tayong magdusa sa kapanahunan. Mahusay tayo sa pagkain, mahusay din tayo sa paglinis ng ating sariling katawan. At kaya ko sinabi ito sa inyo, angat ang may alam. At dalangin ko sa inyo, palagi ay ang isang malusog na buhay.